Noong 1861 digmaang sibil ang pumunit sa bansa. Si Verena Davis ay hindi inaasahang naging unang ginang ng Confederacy nang maging pangulo ang asawang si Jefferson ng bagong humiwalay na bansa. Sa kabila ng posisyon niya, may duda at tensyon. Kumalat ang tsismis tungkol sa kanyang pinagmulan, kinuwestiyon ng mga kritiko ang katapatan niya at nagdulot ang digmaan ng matinding pagkawala. Ano ang mangyayari sa kanya? Samahan mo ako upang malaman. Si Verena Davis ay ipinanganak at bininyagan bilang Verena Howell noong ika-7 ng Mayo, 1826. Ang kanyang mga magulang, sina William at Margaret ay taga Natchez, Mississippi. Ngunit ipinanganak siya sa isang liblib na lugar sa Louisiana habang bumibisita sila sa kamag-anak. May ilang sanggunian na nagsasabing ipinanganak siya sa Mississippi. Ipinanganak si Verena sa pamilyang kabilang sa unang elitista ng Amerika. Sa ama niyang panig, malalim ang ambisyon at paglilingkod dahil ang lolo niya ay gobernador ng New Jersey noong dekada ng 1700 at ang ama niya ay lumaban sa mga British noong digmaan ng 1812. Ang ina niyang si Margaret Louisa Kemp ay anak ng mayamang asendero at may-ari ng alipin sa Mississippi, isang imigranteng Scots-Irish na yumaman at nagtagumpay sa timog. Si Verena ay ikalawa sa 11 magkakapatid. Ngunit dahil sa hirap noong ika-19 na siglo 7 lang sa kanila ang lumaki. Bagamat ang pamilya nila ay galing sa mga ninunong Europeo mula British Isles gaya ng Welsh at Scots-Irish, mula nang ipinanganak si Verena, may mga usap-usapan na iba ang kanyang itsura sa inaasahan. Mayroon siyang kayumangging balat, maiitim na mga mata, maitim na buhok at malapad na ilong. Mga katangiang kalaunan ay iniuugnay sa kanyang lahing Welsh. Ngunit hindi lahat ay kumbinsido. Para sa marami sa mahigpit na lipunang labis ang pagpapahalaga sa lahi ng Antebellum South, kakaiba ang mga katangiang ito at gaya ng makikita mo, ang pagiging kakaiba ay nagdudulot ng hinala. Noong kabataan ni Verena, ang kanyang ama ay isang medyo matagumpay na mangangalakal, may-ari ng isang plantasyon at ng 2 dosenang mga inaliping tao. Ilang panahon ding maayos ang pamumuhay ng pamilya. Ngunit noong dekada 1830 dahil sa sunod-sunod na maling pamumuhunan at lumalaking gastusin, unti-unting bumagsak ang kanyang pananalapi. Pagsapit ng 1839, dumami ang pagsubok hanggang sa malugi at mabangkarote. Ang mayamang pamilya ng kanyang asawa ang tumulong sa kanila at malamang na dahil sa kanilang pinansyal na suporta kaya naipadala ni William ang kanyang anak na babae sa Hilaga para mag-aral, kung saan siya ay nag-enroll sa isang boarding school sa Philadelphia. Doon siya nag-aral ng mabuti at nakatanggap ng mahusay na edukasyon, kaya pagbalik niya, isa siya sa pinakamarunong at matalinong babae sa kanilang komunidad. Hindi tiyak kung paano nagpapahinga ang dalagang babae noong dekada ng 1840 sa Philadelphia matapos mag-aral. Maaring nagbabasa ng nobela sa liwanag ng kandila o tahimik na naglalakad sa kalye. Noong huling bahagi ng 1843 sa edad na 17, nakilala ni Verena ang kanyang magiging asawa sa isang Christmas party sa Hurricane Plantation. Ito ay si Jefferson Davis. 18 taon ang tanda niya kay Verena at isa siyang mayamang may-ari ng plantasyon. Sandaling nag-asawa si Jefferson kay Sarah Knox Taylor, ngunit namatay ito ilang buwan matapos ang kasal nila noong 1835. Si Sarah ay anak ni Zachary Taylor, isang general ng hukbong katihan ng Estados Unidos na sandaling naging ika-12 Pangulo ng Estados Unidos mula 1849 hanggang sa kanyang pagkamatay habang nanunungkulan noong 1850. Nahulog agad ang loob ni Verena kay Davis, pero nag-aalala ang kanyang mga magulang dahil sa agwat ng edad, pinagmulan at paniniwalang pampolitika nila. Pero matapos ang pag-aalinlangan, pumayag sila at nagpatuloy ang panliligaw sa buong taon ng 1844 at hanggang sa sumunod na taon. Nag-alok ng kasal si Davis at pinlano ang kasal bilang engrandeng okasyon, ngunit kinalaunan ay hindi itinuloy ang ganitong plano. Nang ikasal sila noong 1845, ginanap ang seremonya sa bahay ng magulang niya, kasama ang ilang kamag-anak at kaibigan ni Verena. Ngunit wala ni isa mula sa pamilya Davis ang dumalo. Doon lang naunawaan ni Verena
na tradisyonal ang pananaw ng asawa niya sa gender norms at inaasahan siyang gumanap bilang tipikal na asawang babae sa timog kahit siya ay edukado. Napagtanto rin niya na may natitirang pagmamahal pa rin ito para sa kanyang yumaong unang asawa. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay noong 1835, labis na nagluksa si Davis at ginugol ang halos 8 taon na sumunod na malayo sa lipunan, na hindi kayang o marahil ay hindi nais na tuluyang bitawan ang nakaraan. Aaminin kalaunan ni Verena na minsan ay naramdaman niyang parang isang pampalubag loob na asawa lamang siya sa kanilang pagsasama. Pati ang maikli nilang honeymoon ay naging paalala. Kasama dito ang pagdalaw sa matandang inang si Jane Davis at taimtim na pagdalaw sa puntod ng naunang babae. Ang bagong kasal ay tumira sa Briarfield, plantasyong itinayo ni Jefferson sa lupang bigay ng mas matanda at mas mayamang kapatid niyang si Joseph. Pagkaraan, dumating ang kapatid niyang Balo at naghihirap na may 7 anak para tumira doon, na hindi kinonsulta si Verena kaya labis niya itong ikinainis. Ngunit noong 1846 nahalal si Jefferson Davis bilang kinatawan sa US House of Representatives at sinamahan siya ni Verena papuntang Washington DC, isang lungsod na agad niyang minahal. Agad siyang naging bahagi ng buhay sosyal at nakilala bilang isa sa pinakasikat at pinakabatang punong abala sa lungsod. Di naglaon, nagbitiw si Davis para lumahok sa digmaang Mexicano-Amerikano mula 1846 hanggang 1848. Matapos ang labanan, nagbalik siya sa politika na may bagong ambisyon. Ngunit habang lumalaki ang kanyang katanyagan, lumalala rin ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa dahil magkaiba ang pananaw niya sa politika kumpara kay Verena. Mas malapit si Verena sa pananaw ng tagahilaga sa pang-aalipin, pero si Jefferson ay hindi at inihalintulad pa niya ang mga alipin sa hayop sa bukid. Sa kabila nito, nagawa niyang pagtugmain ang kanilang magkaibang pananaw sa kanyang isipan at nanatiling matatag ang relasyon nila. Mahilig siya sa pera at ang pagyaman ni Jefferson noong dekada ng 1850 ay tila nagpagaan ng maraming problema sa kanilang relasyon. Matagal siyang naging senador ng Mississippi at noong 1853 ay naging kalihim ng digmaan sa administrasyon ni Pangulong Franklin Pierce. Ibig sabihin nito, kahit na ang kanilang tahanan ay nasa Mississippi, ginugol ng pamilya ang malaking bahagi ng kanilang buhay mula 1845 hanggang 1861 sa pamumuhay sa Washington DC. Mas naging komportable si Verena sa lungsod dahil mas tugma ang malawak na mundo ng politika at lipunan nito sa kanyang pananaw kumpara sa umiinit na atmosfera ng Mississippi. Ngunit malapit nang mangyari ang trahedya sa pamilya. Sa pagitan ng 1852 at 1864, nagkaroon sina Verena at Jefferson ng 6 na anak, 4 na lalaki at 2 babae. Sa kasamaang palad, karamihan sa kanila ay maikli lang ang naging buhay. Noong 1854 lubos na nalungkot ang mag-asawang Davis nang pumanaw ang kanilang panganay na si Samuel bago mag-2 taon. Dahil sa matinding lungkot, pansamantalang umiwas si Verena sa ibang tao. Nang sumunod na taon, isinilang ang kanilang anak na si Margaret, ang nag-iisa nilang anak na lumaki, nag-asawa, at nagkaroon ng sariling pamilya. Ang ikatlong anak, si Jefferson Jr., ay umabot sa tamang edad, ngunit namatay sa edad na 21 noong 1878 dahil sa yellow fever epidemic sa Mississippi River Valley. Sinundan pa ng 2 anak na lalaki, si Joseph na ipinanganak noong 1850 at si William na ipinanganak noong 1861. Pareho silang namatay nung sila ay mga bata pa. Ang bunsong anak nilang si Winnie, ipinanganak noong 1864 ay malapit sa ina niya. Ngunit bago siya ipinanganak, may mga naganap sa timog na nagbago ng kanilang buhay magpakailanman. Nagbago ang buhay ni Verena noong huling bahagi ng 1860. Mula pagkabata niya, lalong tumindi ang pagtatalo tungkol sa pagkaalipin sa Estados Unidos. Mula pa noong unang araw ng Republika, may pagkakahati na sa pagitan ng mga estado sa hilaga at mga estado sa timog. Mas urbanisado at industrialisado na ang mga estado sa hilaga, kaya hindi na umaasa ang kanilang ekonomiya sa lakas paggawa ng mga alipin. Sinimulan ng ipagbawal ng maraming estado ang institusyon. Sa panahon ni Verena, malinaw na ang pagitan ng malalayang estado sa hilaga at mga estadong may alipin sa timog, kung saan sa pilitang paggawa ang sentro sa pagtatanim ng bulak at tabako sa hasyenda. Si Verena ay namuhay ng buong buhay niya hanggang sa pagtatapos ng dekada ng 1850 sa ganitong kalagayan.
Bagamat karaniwan ang pagkaalipin sa timog, ang kanyang cosmopolitan na pagpapalaki at edukasyon ay naglantad sa kanya sa mga liberal na pananaw mula sa Hilaga tungkol dito. Dahil sa koneksyon niya sa parehong rehiyon, tinawag niyang kalahating lahi ang sarili. Ang usapin ng pagkaalipin ay lalong umiinit sa bansa. Ang paglawak ng bansa sa kanluran ay nagdulot ng debate kung papayagan ang pagkaalipin sa bagong mga estado. Nagsimulang uminit ito noong dekada ng 1850, lalo na pagkatapos mabuo ang Partido Republikano. Ang kanilang kandidato sa pagkapangulo, si Abraham Lincoln, ay nahalal bilang Pangulo ng Estados Unidos noong Nobyembre 1860. Kahit hindi diretsyang nagkampanya si Lincoln kontra pagkaalipin, nabahala ang mga estado sa timog sa kanyang mga layunin. Noong Disyembre 1860, South Carolina ang unang humiwalay sa Unyon. Sumunod pang mga estado mula Enero hanggang Abril 1861 at nagkaisa para buuin ang karibal na Confederate States of America sa timog. Noong Abril, sumiklab ang unang putok ng digmaang sibil ng Amerika na nagpasimula ng labanan sa pagitan ng Unyon at Confederacy at nagbiyak sa bansa. Si Verena Davis at ang kanyang asawa ay naging unang at nag-iisang pangulo at unang ginang ng Confederate States of America. Ang kanilang paglalakbay patungo sa natatanging posisyong ito sa kasaysayan ay naging unti-unti. Sumama ang Mississippi sa South Carolina sa paghiwalay sa Unyon noong Enero 1861. Formal na nagbitiw si Jefferson sa Senado sa Washington, D.C. makalipas ang 12 araw. Matapos ang 4 na linggo, pansamantalang naging Pangulo si Jefferson ng Confederate States sa Convention sa Montgomery, Alabama. Noong Pebrero 22, 1862, ginawang permanente ang pansamantalang posisyon habang nagsimula na ang digmaan at nailipat ang kabisera sa Richmond, Virginia. Bilang asawa ni Jefferson, agad naging unang ginang si Verena. Ang pag-angat ng kanyang asawa bilang Pangulo ay dahil sa matagal niyang pagiging senador at dating kalihim ng digmaan. Naging mahirap para kay Verena ang maging unang ginang ng Confederacy. Hindi talaga naniwala si Verena sa layunin ng Confederacy at ang kanyang mga pagdududa ay naging dahilan kung bakit hindi siya angkop maging unang ginang ng bagong humiwalay na bansa. Napansin ito ng mga taong nakilala at nakausap siya sa Richmond noong panahong iyon at marami ang nagsimulang magkomento tungkol sa kanyang itsura. Sa lalong nagiging malupit at lantarang rasistang pamamahayag, pinalaki at ginawang insulto ang mga bulong tungkol sa kanyang kutis. Binanggit ng mga pahayagan ang kanyang maputlang balat at maiitim na itsura na nagmumungkahing may lahing katutubong Amerikano o Afrikanong-Amerikano siya. May lumampas pa roon. Ginamit ng mga mapanirang kritiko ang masasakit na salita laban sa kanya at sa asawa niya, tinawag siyang mulato o Indiano para palalain ang tensyon sa lahi sa lipunang nahuhumaling sa lahi at kadalisayan. Lalong lumala ang sitwasyon nang tumindi ang tensyon sa pamilya Davis. Madalas mabuntis si Verena noon at namatay ang anak nilang si Joseph noong Abril 1864 matapos mahulog, hindi nagtagal matapos ang ikalimang kaarawan niya. Makalipas ang ilang buwan, nanganak si Verena kay Winnie. Agad na nakilala ang bata bilang anak ng Confederacy at kumalat ang kanyang larawan at kwento sa timog noong huling taon ng digmaan para itaas ang morale ng mga tao. Kaya ginugol ni Verena ang mga taon ng digmaan na buntis, nagluluksa, kinokondena at naitulak na maging isa sa mga pinakatanyag na babaeng tagapagsalita ng adhidhikain na di niya talaga pinaniniwalaan. Natapos ang digmaang sibil ng Amerika noong Abril 1865 nang matalo ang Confederacy, 4 na taon matapos magsimula. Habang inaasikaso ng nangungunang general ng Confederate na si Robert E. Lee ang pagsuko sina Jefferson, Verena, pamilya at taga-suporta ay tumakas patimog mula sa Richmond. Nahuli sila sa Georgia at ikinulong si Jefferson dahil pinaghinalaan siyang sangkot sa pagpaslang kay Pangulong Abraham Lincoln ilang araw matapos ang pagtatapos ng labanan. Dahil dito, nakulong si Jefferson ng 2 taon. Noong panahong iyon, ipinadala ni Verena ang mga anak nila sa Canada upang mapangalagaan ang mga kamag-anak habang ipinaglalaban niyang mapalaya ang asawa niya. Pinalaya siya sa piyansa noong Mayo, 1867 at isinama sa amnestiya para sa mga dating politiko
at sundalo ng Confederate na inilabas ni Pangulong Andrew Johnson noong Pasko ng 1868. Malaya na ngayon ang mag-asawang Davis na ipagpatuloy ang kanilang buhay sa anumang paraang kanilang pipiliin. Gayunpaman, nagbago na ang kanilang lipunan. Ang malaking bahagi ng yaman ni Jefferson ay galing sa kanyang mga plantasyon na pinapatakbo ng mga alipin. Wala na iyon ngayon. Bukod pa rito, wala nang pagkakataon para sa muling pagbabalik sa politika at ang yaman ng pamilya ay halos naubos dahil sa digmaan pati na rin sa lahat ng kanyang mga gastusin sa korte habang siya ay nakakulong. Naglakbay ang pamilya sa Europa, kumikita ng kaunti mula sa bayad sa pagsasalita at pagdalo bilang dating pangulo at unang ginang ng Confederacy. Nanatili sa Europa sina Verena at mga bata matapos bumalik si Jefferson sa Amerika at nag-isip kumuha ng iba't ibang trabaho sa pagtuturo. Habang nasa Inglaterra kasama ang kapatid at mga anak, labis na galit si Verena nang mabasa ang tungkol sa mga posibleng relasyon ni Jefferson sa Amerika noong 1870 at 1871. Sa panahong ito, namatay ang kanilang anak na si William bago pa man ang kanyang ika-11 kaarawan at dahil dito, kasabay ng pagbagsak ng kanilang kabuhayan, sila ay dumanas ng matagal na panahon ng depresyon. Noong kalagitnaan ng mga taong 1870, bumalik si Verena sa Amerika at unti-unti silang nagkasundo ng asawa hanggang sa nagsama silang muli noong 1878. Noong panahong iyon, umaasa na si Jefferson sa kabutihan ng patron niyang si Sarah Dorsey, mayamang byuda ng plantador mula Louisiana. Matagal nang magkakilala sina Dorsey at Verena mula pa noong bata pa sila noong mga taong 1830 nang sabay silang nag-aral sa boarding school. Si Dorsey, isang manunulat at historiador, ay masugid na tagapagtanggol ng Confederacy sa kanyang mga akda. Inanyayahan niya ang mag-asawang Davis na manirahan sa kanyang lupain sa Beauvoir, Mississippi malapit sa Golpo ng Mexico at kalaunan ay ibinenta sa kanila ang bahay sa murang halaga. Nang mamatay si Sarah noong 1870, iniwan niya si Jefferson ng malaking pera na nakatulong malutas ang kanilang pinansyal na problema sa natitirang buhay ni Jefferson. Namatay siya sa pagkalat ng lagnat na dilaw sa timog na estado noong 1881. Matapos mamatay ang kanyang asawa, lumipat si Verena sa New York City na noon ay itinuturing na kontrobersyal. Kamag-anak siya ng media magnate na si Joseph Pulitzer na nagbigay sa kanya ng trabaho bilang manunulat sa New York World noong 1871. Sumama sa kanya ang kanyang anak na si Winnie. Nagsusulat din siya noong mga panahong iyon at naglathala ng ilang libro, kabilang ang pag-aaral ukol sa revolusyonaryong Irlandes na si Robert Emmet. Kaya naman, namuhay sina Verena at ang kanyang anak bilang mga manunulat na kabilang sa gitnang uri sa Manhattan noong dekada 1870. Madalas silang naninirahan sa mga apartment hotel sa lungsod o kaya'y kasama ng mga kamag-anak. Paminsan-minsan ay pinupuna si Verena sa mga pahayagan sa timog dahil sa paglipat niya sa Hilaga at pagsusulat para sa Yankee na pahayagan sa New York. Sumagot siya na dahil sa digmaan at pagkamatay ng asawa, kinailangan niyang magtrabaho para suportahan ang sarili. Noong 1878, dumating ang trahedya nang pumanaw si Winnie sa edad na 34 marahil dahil sa pulmonya o gastritis. Inayos ni Verena na mailibing siya sa Richmond, katabi ng ama at kapatid. Nagpatuloy si Verena sa pagsusulat kahit tumatanda na siya. Karamihan sa mga huling artikulo ni Verena ay tungkol sa pagtataguyod ng pagkakasundo at pag-unawa sa pagitan ng Hilaga at Timog dahil nananatiling nahahati ang bansa 3 dekada matapos ang digmaang sibil. Naranasan ni Verena ang kakaibang buhay sa pagitan ng dalawang realidad. Nakatira siya sa New York pero bumibiyahe rin para dumalo sa mga pagtitipon ng kababaihang lumaki sa pamilyang may dating sundalo at personalidad ng Confederacy. Sa mga huling taon niya, naging interesado siyang palawakin ang akses sa edukasyon. Noong 1901, halimbawa, nakipagkita siya sa maimpluwensyang lider na Aprikano-Amerikano na si Booker T. Washington at tinalakay nila ang mga paraan kung paano magkakaroon ng mas malawak na oportunidad sa edukasyon ang parehong mga kababaihan at mga Aprikano-Amerikano sa Amerika. Sa mga huling taon niya, nasisiyahan siyang mamasyal araw-araw sa Central Park at manood ng teatro. Umabot siya ng 80 taong gulang at namatay sa pulmonya sa kanyang apartment sa Midtown Manhattan noong Oktubre 16, 1906. Iniwan niya ang kanyang anak na si Margaret Davis Hayes
pati na rin ang ilang mga apo at apo sa tuhod. Marami pa rin ang tumitingin sa kanyang litrato at iniisip ang kanyang pinagmulan. May naniniwalang may dugong Aprikano o katutubong Amerikano siya base sa itsura. May mga tumutukoy din sa katotohanang tinawag niya ang kanyang sarili na half-breed upang suportahan ito. Ayon sa genealogical na pananaliksik at makabagong historiador, walang matibay na ebidensya na sumusuporta rito. Dokumentado ang lahi niya sa mga ninunong Europeo, kaya maaari lang tayong magpalagay. Pinarangalan si Verena Howell Davis ng isang prosesyon ng libing sa mga lansangan ng New York City at kalaunan ay inilibing sa Richmond, na nangangahulugang ang nag-iisang unang ginang ng Kompederasyon ay inilibing sa panandaliang naging kabisera nito. Nakasulat lang sa lapida niya, nasa kapayapaan. Ano masasabi mo sa buhay niya at mga larawan? Sa palagay mo ba may lahi siyang bukod sa Europeo? Ibahagi ang inyong opinyon sa mga komento. Kung may iba pa kayong suhestyon, ilagay sa comments. Sana nakasubscribe na kayo at naka-on ang notifications para mapanood agad ang bagong videos ko. Gayunpaman, hanggang dito na lang muna ako, kaya magkikita-kita tayo muli sa susunod na mga nakalimutang buhay. Salamat.